Ang akin naman, nagpapasalamat ako sa effort ni Brother Ed Madarong. Yan, iano ko lang siya. Sa At shoutout. saka, oo, shoutout ko lang siya. Sobrang pasalamat ko sa kanya. Pero, hindi na kinaya ng power ko yung mga nangyayari dun sa ganon. Dahil, ultimo nga siya, pinakamataas na siya, hindi siya na respeto, what more pa ang iba. 'Di ba? So, parang nadismayado na ako. So yun, kaya nag-decide na kami. Hindi naman actually kami mag-aano, pero nag-decide na kami na yun naman ay ayon na rin sa aming kagustuhan. At hindi naman kami nakikipaglaban sa anumang relihiyon. Yes. Ang amin lang naman talaga is observer. Kaya Yes. lang dapat pagka, 'di ba? 'Di ba, mag-o-observe ka, nag-o-observe ka na nga dapat hindi ka nila bawal kasi sa inyong magtanong bawal kasi sa inyong magreklamo. Opo. Yes po, totoo po yun. Bawal po Oo, yan ang magtanong para, ang ginagawa po nila, kapatid, ginagawa po nilang robot yung mga members. Hindi ka pwedeng magtanong. oo. Hindi ka Yun. pwedeng magtanong, hindi ka pwedeng Exactly. gumalaw ng ganito. Tapos Exactly. kailangan kung ano yung gagawin doon, kailangan mong magsayaw-sayaw, magsasayaw. Hindi naman pwede yun, hindi tayo yung mga normal na tao, hindi naman tayo mga pang mental hospital. Kaya, Correct, correct. kaya, Exactly. ako si Miss Marlene po, isa po akong dati po akong teacher sa TESDA na print and graphics, and then after po noon ay nag-focus na ako sa aking broadcasting. Isa po akong broadcast journalist po. Ito nga yung kwento ko yan Actually, meron ako mga kaibigan sa UNTV, and then meron kaming, actually nahihiya ako sa kanila kasi always na ini-invite nila ako pagka meron kami mga coverage. And then ito na, yung last time na nagkita-kita kami sa Manila Hotel after nung coverage namin, sabi niya, sister, join ka na muna sa amin sa church. O sabi sa akin, o ito naman, nagkaroon naman ako bilang pakisama dahil okay naman din sila sa akin. And then, yun na nga, nag-join ako. Tapos sinabi ko doon dito sa church sa Caloocan, sa EDSA, na sabi ko, makikinig lang ako, mag-observe lang ako. Kasi yung mga kaibigan ko sa UNTV, pinagbigyan ako sa schedule. So yun nga, eto na. Nang first day ko, una pa lang nagtataka na ako. Kasi, bakit ang nagdodoktrina sa akin, matagal ng patay. Actually, kinibutan ako Kasi, anong klaseng, to? Anong klaseng doktrina to? Bakit ganun? Patay na yung nagtuturo. Tapos yung mga tao pa doon sa doctrine, kung year to 2012 yun, or year 2020, 2014 yung video na yun, buhay pa kaya yung mga yun? Yun ang una kong tanong. Wala kang video, wala kang camera. Meron po akong Sabi ko, oo, sabi ko ganun, bakit ganun? Yun ang unang ko na-observe. Tapos, may nagkakantahan. Sabi ko, ba't ang ingay? Sabi ko, pagkakaalam ko, pagka may mga doctrine na ganito, hindi maingay. O di, tinignan ko muna, tinapos ko yung first day. And then, na-meet ko naman yung 40 lesson o yung 40 verse ng Bible. Almost 1.5 hour or magto 2 hours na. Opo, Yun ang tama. doctrine nila. So ngayon, ako naman as a journalist, mahilig ako mag-take down note, mag-record. So then after, parang interview lang, magtatanong ako. So nagtanong ako, hindi ako sinagot. Walang may gusto sumagot sa akin. Ang sabi doon, atinan ko pa, yung susunod. Di, bali yung nangyari sa akin doon, parang na-push na ako ng mga kaibigan ko na, sige, attend ka na, kami na magpapali sa schedule mo, ganyan. Ako naman, bilang pakisama, kasi kaya ako pinakikisama yung mga taga-UNTV niyan. Dahil nakikiusap ako sa kanila kapag meron akong needs na very important matter, na sila naman yung nire-replace ko. Kaya, in return, parang yung time na yun, parang nagpapasalamat ko sa kanila, kaya naman ako umattend. Pero, observer ako. And then second day, actually pinakain pa nga ako noon Nung pinakain ako noon, nasa plato pa. Masarap ang ulam, seafood. So yun na. Second day, wala na. Okay, ganun pa rin.
ah, konti lesson pa rin. Tapos, ano siya, may kantahan. So, bali, nakikinig pa rin ako, nag-observe pa rin ako, tumitingin pa rin ako. And then, third, fourth, fifth, sixth, sabi ko ganun, ay, hindi na po ako pwede ng per night. Ang akin lang po pwede ay, pwede po ba sa isang araw is 3 lesson ako kahit maka-attend ako ng 2 o'clock or 3 o'clock ng hapon, magti-3 lesson ako kasi kawawa naman po yung aking kapalitan. Sabi ko, di piliyagan naman ako. And then, up to the last, nag-40 na. Bali yung inaano ko lang naman kasi yung is in return eh. Parang yun lang yung sa akin na pakikisama ko doon sa mga UNTV. Parang ganun lang nangyari sa akin. So yun nga. After 14 lesson, eto na. Ito na yung commotion. Nagtatanong ako. Sabi ko, meron akong 2 tanong. Opo. Yung 2 tanong ko na yun, tinanong ko dito kay Sir Van Gerald ng EDSA Central dyan. Sa may, And then, Bagong baryo. sabi niya ganun sa akin. Ako naman sabi kong ganun. Hindi niya sinagot. And then, tinext niya ako, sabi niya ganun, merong sasagot ng tanong mo. Pumunta ka sa church ng next day, 1 o'clock p.m. Sabi ko, nagtaka ngayon ako, bakit ikaw ang servant? 2 lang naman yung tanong ko. Hindi mo pa masagot sa almost... Ano po yung tanong nyo? Actually, yung pong meron kasi silang ibinahagi. Ito yung tanong ko eh. Bakit nakikita ko yung may asawa, kasal, nakisama siya sa single, tapos pwede sa inyo. Na magsama, almost 30 years na rin sila nagsasama, at ang sagot nyo sa akin, Diyos daw po ang nakakaalam. Tinanong ko yun. And then, tinanong ko, bakit pwede ba na sila ay maghiwalay alang-alang na lang doon sa mga anak? Kasi kumakalas na nga yung lalaki. Yung tinanong ko. Tapos hindi ako masagot. Opo. Pwede mo naman sagutin yun, di ba? Dahil nasa Biblia yun. Oo. And then sabi ko, dahil nga sa Jew kami, sabi ko, tinanong ako, kumain ka ba ng kosher? Opo, nakakain ako. Hindi pa naman ako binabautismuhan. Huwag ka na uling kakain nun. Sabi nila sa akin. Tinanong ko, bakit bawal? Di ayun nga, niribisa sa akin yung sinabi, yung inaral ngayon ni, yung mag-13 lesson nga tayo, 14, inaral uli sa akin yung kosher. Di yun na. Yung tinatanong ko na yun, napakasimple namang sagutin eh. Ngayon, ginawa nito si Brother Gerald, nag-invite pa ng assistant niyang servant ng Caloocan, nag-invite pa. In-invite niya yung assistant niya, samantalang niya siya yung servant, tapos ang in-invite niya yung assistant niya para sumagot sa tanong ko. Pang 14, sabi, babaptismuhan ka na, sabi gano'n sa akin ng secretary, huwag ka magsusot ng ganito, ganyan. Inano na yung rules and regulation, di ba? Di ako naman, bumili naman ako ng dress ko. Sabi ko, ito mag-ano na ako. Titignan ko. Ito na. Opo. Ngayon, hindi naman sinabi ni Brother Gerald na meron pa palang isang lesson doon sa bautismo. Ngayon, ang akala ko, yung the next day is screening na yun. Okay. Yun lang pala yung sasagot doon sa tanong ko. Sabi ko ganun, bakit pinapunta mo pa ako dito sa church? May trabaho ako. Sabi ko ganun, parang nainis ako. Tapos, ang pangit dito, alam mo ba? Nagkaroon kami ng commotion doon eh. Kasi yung adopted child ko, sabi niya, Mami, bakit ano nangyari? Kamusta ka na? Tapos sabi gano'n sa akin. Sabi ko, merong sa akin, nag-screening yata yun. Tapos nung tinanong ko nung huli, ano po ba yung sino po ba kayo? Isa po akong psychology. Tapos sinabi ko sa anak ko, alam mo yung anak ko nagwala. Pinasok yung taas ng church. Sabi, Mama, bakit ka ina-assist nila ng ganyan? Bawal sa school yan eh. Kahit sa man sino, dapat pinapaalam pa sa mga pamilya kung i-assist ka. Di kinihingi namin yung record.
Hinihingi namin yung record, walang maibigay. Sabi, hindi raw malalaman ng church yun. Sabi ko, pangit yan, Brother Gerald, yung ginawa mo sa akin. Kasi hindi pala screening yan. Meron pala kayong ganyan. Oo. O di, sabi niya, okay ka naman eh, wala namang problema sa'yo. Hindi yun eh. Sana pinaalam mo sa akin o kaya pinaalam mo sa family ko. E binigay ko na may address ko sa'yo. Di ba? Pangit? Mga pangit yun. Ito na. Okay na. De, baptismo na nung last, baptismo ka na the next morning na. Sabing ganun nung secretary, mag-ready ako. Pero yung that night, ng Webes hanggang maaga, ay hindi niya ako tinawagan ni Brother Gerald. Walang tumawag sa akin. Eh ako naman, baka ang alam ko, baka ito ay, okay lang siguro na mauna ako doon. Or baka alam na rin nila na alam ko na rin yung schedule. Kasi para kang tanga, alam mo sa kanila, pagka meron kang itatanong, hindi ka pwedeng sagutin. Pag meron kang sasabihin, hindi ka pwedeng sagutin. Basta lang hindi ka pwedeng magreklamo. So nagmumukha kang tanga. Ikaw yung nag-a-adjust ng schedule mo. Samantala ikaw yung tinodoktrinahan, 'di ba? Dapat love ka nila. Hindi lang sa pagpapakain. Love ka rin nila, i-guide ka nila, igagabay ka nila. Hindi. Matik mukha akong tanga at nagbisto lang akong tanga. So ito na. Nag-grab ako magmula dito sa amin sa Caloocan hanggang dun sa palit. So sabi ko, hindi na nga ako sasabay sa sakyan kasi after nito may pasok pa ako. Isa pa, on schedule ako ng heart center. Meron akong operahan ako sa heart eh. Ilang beses ako napepending dahil sa sobrang tagal mag-desisyon niya si Brother Gerald. Yun na, ito na. Nung nandun na ako sa palit, nag-attend, pinapasok ako ni Brother Props, sabi, sis, ano ka ba? For ano ka ba? Schedule ka ba ng baptism? O mag-ano ka muna, makinig ka muna ng ano. Di nakinig ako. Then after nun, yung mga babautismo na, ilan na yung mga name, alam mo, wala ako, lumabas ako ng apalit sa sobrang sama ng loob ko. Bumakit ako doon sa Daniel, nag-ano ko doon, kumain ako. And then nakita ko yung Brother Gerald. Sabi ko, hindi ba pa ako sama rito eh, bakit mo sinasabing may 15 days? Eh samantalang sabi dyan sa doktrina nyo eh, may 15 days, mag-ready na, wag gagawa ng ano. Eh sabi niya ganoon eh, sasabihan naman sana kita eh. Hindi mo ako sasabihan. Sabi kong ganoon, ako magsasalita rito, sabi kong ganoon, nagsalita ako doon sa central. E di, nabigyan siya ngayon ng, pinagawa ako ng report, tapos nabigyan ngayon siya ng report. E di, ayun na, eto na. And then after, sabi niya gano'n sa akin, mag-antay-antay daw ako ng another schedule ng baptismal. So, nag-wait naman ako hanggang sa tumagal na nagpupunta na ako ng heart center, nagdideliryo na ako, gumastos na ako ng more than pera-pera na. Hanggang sa nakikiusap na ako sa kanya, sabi naman ng doktor ko, pwede naman daw akong i-baptize before akong operahan. Sabi kong gano'n, nakiusap ako talaga. Tapos humingi siya sa akin ng medical, so nagbigay ako. Tapos sabi niya gano'n, hindi kailangan ko makausap yung doktor mo. Sabi ko, 6,000 per ano dyan sa heart center. Pag makikipag-usap ka sa doktor ko, 6,000 ang babayaran ko. Kukuha ka lang o kakausapin mo lang. Hindi pa pwedeng medical. At saka, pipirma po ng waiver. Sabi ko, in case na may mangyari sa akin, pipirma ko ng waiver. Kasi gusto ko muna magpabautismo bago ako mamatay. Yan ang inano ko sa kanya. Eh di, tumagal na, di ba? Umabot na ng 3 weeks. And then, eto na. Meron, kasi yung aking naging boyfriend, nagpunta doon. Eh, dati na siya, kapatid na kasi siya. Eh, nung time na yon na pinuntahan niya ako, bawal pala magdikit ang babae at lalaki. So, sa isang room, kasi nga sa sobrang hilo ko dahil nag-i-inject ako ng heart, injectable sa heart medicine ako, sa sobrang hilo ko, napatindig ako sa kanya. Kumbaga, napasandal ako kaysa bumagsak ako. Kaya yung ginawa niya sa akin, parang inaalalayan niya ako. Kaya siya dumikit sa akin. Ngayon, doon sa camera, nakita kami. Alam mo ba, iba-isip nila, kahit na nagpapaliwanag ka na. Ngayon, ito na. Ginawa nilang dahilan yun, ang sabing ganun.
Kakausapin namin yung lalaki na yan. Pupuntahan namin sa church nila. Opo. Sabing gano'n ni Brother Gerald. Eh di puntahan nyo, wala namang problema. At ba ginagawa namin? Sabi kong gano'n. Eh di, at tagal nila puntahan, umabot na ng 1 month. Bago pinunta nila. Di ginawa ko, tumawag ako sa central, tinawagan ko na naman sila Brother Pops. Bakit kaya doon, ang bagal-bagal. Sabi niya, mag-tease ka lang, tease kasi baka marami ginagawa. O, tease ako, mag-tease ako. Eto na. Eto na yun, para pagpatay mali siya din naman yung member nila na yung guy naging boyfriend ko. Sinungaling. Pati yung Jaco nun ng panapaan pa ko or sinungaling, pati yung Mira Preda ng si Sister Mira Preda, yung bagong training ng panapaan na, na servant, ano ba to? City servant nila, sinungaling, pati yung isang provincial servant ba yung tawag doon, sinungaling. Bakit? Ito sasabihin mga sinungaling sila. Nung nagpunta ako doon, nagsabi yung naging boyfriend ko na hindi raw kami naging gabi. Siyempre, as in a girl, parang sampal sa yun, di ba? Opo. As for religion, di ba? As for religion, magaganon lang siya. Na para lang wag siyang matiwalag at mahalin niya yung religion niya. Eh, di ba loko-loko? Abnormal. Ngayon, yun ang sinabi sa akin ng diakono nila na si Romil Cagas, si Brother Romil Cagas. Parang naman akong parang paglabas ko ng church nila, parang sinakluban ako ng langit at lupa kasi may problema eh. Sabi ko, ano kaya, kung nabuhay kaya yung baby namin, ano kaya, ganito rin kaya ang gagawin niya sa akin, itatakwil rin niya kaya ako. Kasi, nagkaroon ng asawa, yan nga yung tinatanong ko kay Brother Gerald nagkaroon kasi siya ng asawa na more than 30 years na sila, tapos yung asawa niya kasal sa iba. Ngayon, yung aking boyfriend, gusto na talaga niyang kumawala. Pero hindi naman sa gusto niyang kumawala para kami magsama. Ang usapan kasi namin, after 35 years tayo nagkita, meron kang anak. So, pag-aralin muna natin. Then, another 35 years kung tayo pa. So, doon na lang natin ituloy yung buhay natin. Yun lang naman ang usapan namin. Yun lang naman. Opo. Ngayon, ang nangyari doon sa girl, nagpunta doon sa church, sinumbong na pinababayaan na raw siya ng asawa niya. Yan si Annalisa Benor Ilagas, nagbo-born again pa yan, Hindi, nagsumbong doon. Nung sinumbong doon, parang natakot tong lalaki. So, ang ginawa ng lalaki, kinimkim na lang niya, parang nagsinungaling na lang siya. So, yun na. So, sumabog ang loob-looban ko, di ba? Ito na, bumaba na yung report ko doon, na galing ng Central, bumaba na doon sa Panapaan. Ni-report ka rin yan Isipin mo, hindi pa ako nagpapabautismo, 2 lokal na kalabang ko, di ba? Dahil sa katangahan nila. Totoo yan. Buti na lang po, hindi po kayo naanib. Kasi kung naanib po kayo, yun ang papasalamat ko sa Diyos. Magiging po ninyo. Oo. Ngayon, eto na, kwento ko sa iyo. Eto na, di lumabas na yung report. Tumawag sa akin si Brother Ed Madaram. Ang bait niyan, si Brother Ed. Ang bait niyan. Kahit gabi-gabi, tumawag siya sa akin. Kahit super busy niya, tumawag siya sa akin. Yung galing ng Central, yung kasama nila, Brother Joseph. Sabi niya, Sister Marlene, gusto mo ba talaga mabautismuhan? Opo. Gumanon ako. Sabi niya, sige, magpatawad ka na. Patawarin mo na yung nasa Panapaan, yung servant leader at saka yung city servant. Opo, kaya nga ako pumunta doon dahil nangingina ako ng sorry Ito na. Napasama pa pala yung sorry. Yung sorry ko, napasama pa. Sa sobrang tanga nung pastora, yung pastora. Sobrang tanga ni Mira Preda. Sobrang tanga niya. Bakit hindi ko masasabing tanga? Kasi pag nag-usap tayo, kinausap kita ng girls talk, dapat tayong dalawa lang. Alam mo kung ano yung solusyon dahil pastora ka. Ano ba, nag-aral ka ba ng pagiging pastor mo o baka nag-training ka lang? Walang makakaalam. Di ba? Ngayon, eto na.
Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ko. Nakinig lang siya sa chismis ng buhay ko, ng isang buong kwento ko. Pagkatapos, hindi naman pala niya pwedeng solusyonan. Humanap siya ng kakampi, tinawagan niya yung provincial servant ng Cavite. Tapos, ito pa sabi sa akin ng provincial servant eh. May gusto ka ba rito? Parang yung kabastusan na tanong, eh di, kaya ako sila na-report. Ngayon, bumaba na yung report. Then, nagpatawad na ako. Sa Makati, nagpatawad na ako. Ito yung pinakamasama. Sa halip na tayo ay papanigan, tayo ay babautismuhan, o kaya, ang gusto ko lang makita sa kanila ay ipag-pray nila ako, o kaya, o sis, wag ka nang masyadong high blood, wag ka nang masyadong ganito. Sige, aayusin namin si Brother Jerry Cinco, ayusin natin kayo, ayusin natin yung girl niya. Mag-ayusan tayo para matuloy ka sa bautismo. Yun ang hinahanap ko eh. Di ba? Yung gabay. Eh kaso nga, ang nangyayari, ako nag-a-adjust sa kanila. Eto na. O, ito na. Ah, ikaw ba naman? Anong ba ang turo talaga yan sa sa dating daan or sa MCGI? Actually, pinaltan nyo lang yung pangalan nyo, dating daan yan. Eh. Ginawa nyo lang MCGI, pero ang nakaregister sa SEC, tinutulongges lang kayo ni Eddie Soriano eh. Ang nakalagay kasi sa SEC, MCGI, church, sabi niya church. Pero ano yan business yan. Business yan. Exactly. Yan ang nakalagay sa SEC register nyo, kaya doon pa lang sa doktrina niya, sabi ko, ay, hindi ako naniniwala na, sabi ko. Dito yun na. Salit na ako ay gabayan, salit na ako ay turuan, kung mali man yung nangyayari sa buhay ko, o salit na pagsubok man lang yung before the baptismal, yung sinasabi nila, tulungan mo kung turuan mo ko, kasi nag-a-adjust pa lang ako eh. Hindi ako yung nag-a-adjust sa inyo. Hindi ko kailangan na malaman kung ano yung mga do and don'ts nyo, kung ano yung mga galaw nyo. Hindi ko kailangan malaman yun. Ang kailangan ko is yung support nyo kahit na naman sa malayo ako, tinulungan nyo ako, ginabayan nyo ako. Wala akong nakita sa kanila. Alam mo meron, takipan. Tapos yung kinukonsinti nila, yung mali. O siguro malakas mag-abulo itong lalaki at saka itong babae. Baka malalakas mag-abulo yan, kaya nila hindi pinakakawalan. Ito namang Sister Mira na to, alam mo sa totoo lang, kung talagang servant ito, pwede itong mai-report kasi ginawa niya ng mali ang kanyang desisyon. Alam mo ba, makayang pa nga yung pababautismo, yung girl eh. Wala naman akong pakialam kung magpabautismo siya. Kahit ipaligo niya pala ng tubig, wala akong pakialam. Ang inaano ko lang, bakit ganyan dyan sa MCGI? Hindi na nila nirespeto yung sinabi ni Brother Ed Madarong na antayin muna yung pagbaba ng deliberasyon. Kasi nga, si Brother Ed nagsabi ako na kailan ba ako mababautismo. Sabi niya gano'n, attend ka muna dun sa church. Sabi niya ng Wednesday and Saturday. Ngayon, eto na. Ginawa ko naman. Kaso hindi naman talaga ako nag-a-attend. Kasi nandidiri na nga ako eh. Kumbaga, iniintay ko na lang kung kailan yung deliberation ng aking report. Kasi pinatitiwalag ko itong lalaki. Pinatitiwalag ko na ito, pina-exit ko na ito eh. Kasi sinungaling eh. Sister, sinungaling. pwede pong makasabat. Opo. If I were you, pabayaan nyo na lang po sila. Unang-una, hindi naman din po kayo natuloy na magpabautismo. If their problem already, pabayaan niyo po silang sa problema nila. If their problem, not your problem. Actually, pinabayaan ko na. Kaya lang, kinukwento ko lang sa'yo, bakit nila hindi bakit ganyan sa MCGI? Hindi nirirespeto yung nakapataas. So, talagang nag-declare na ako na, ay, nakakaano tong mga to, bakit si Brother Ed na nga yun, hindi pa nila nirespeto kasi ang sabi lang naman ni Brother Ed, intay nyo kung dumating kasi galing ako ng Visayas, meron kaming doon, na more than 2 weeks ako mawawala. And then after, pupuntahan nila yung bababa yung deliberation. Aba, hindi na sila nakapag-antay. Yun lang ang inaano ko Kaya ako, alam mo, nawalan ako ng gana. Super talaga.
Opo. Kasi po Super ganito po, talaga. sister. Ano po kasi hindi nyo rin naman po sila ano bang tawag dito? Masisisi because hindi nyo rin po kasi alam din kung ano po yung mga nasa loob pa. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, di po ba? Pasalamat na po kayo, sister, dahil hindi po kayo natuloy magpabautismo. Dahil magkakaroon lang po kayo ng maraming problema kung natuloy po yung bautismo po ninyo. Ganito po yun eh. Actually, sinabi niya sa akin ni Brother Ed yan. Sabi Opo. niya sa akin, mag-ready ka sa mga sasabihin nila. Sabi Mhm. ko, wala naman akong ano dyan. Basta ako, nakikinig ako sa kanya. Pero yung pinaka hindi ko lang talaga nagustuhan, na tinawagan pa po sila eh. Tinawagan Mhm. pa sila. Na ang sabi, Nag-imbestiga po sila. opo, nag-imbestiga si Brother Ed. Ang sabi, intayin nyo lang po yung pagbaba ng deliberasyon at after 2 weeks, bababa po ako sa inyo. Nagsabi pa, alam mo, hindi pa nga nakakaano yung si Brother Ed, hindi pa nakakahinga dun sa pagbaba siguro sa eroplano. Nagdesisyon na sila. Sabi ko, ay wala na. Hindi na ako sasali rito dahil alam mo kung bakit. Bastusan na. Tapos, Opo. tapos eto pa, yung tungkol dun sa Yun nga po yung point ko po sa inyo kanina. bastusan na. At meron pa ako narinig nandun ako. Alam mo, eto, isa pa sa pinaka na turn off na ako. Hindi, wag na yung lalaki, wala akong pakialam doon eh. Hindi ko problema yun eh. Ang problema ko doon, yung sobrang nabastusan ako sa ginawa nila kay Brother Ed na hindi nila nirespeto. Opo, Kala mo tapos kung na po sino tayo doon. magagaling. Opo, tapos na O po ngayon, tayo doon. pangalawa. Yung pangalawa Pangalawa. po, yung pong sa abuluyan na minessage sa akin. Oo, Tama po oo, ba? yung abulo yan. Eto, nandun ako sa isang gilid, nagkakape ako dito sa may panapaan. Dito sa lokal ng panapaan dahil pinagkape nila ako eh. Naka-video po yata Habang, yan. oo, oo, oo. Naka, pinag-ano nila ako. Pinagkape muna ako ni Brother Romil Kagas. Alam mo yung kanilang yung kanilang church doon, warehouse lang yata eh, Mm. na mababa. Tapos Mm. binabaha, tapos may mga kanal-kanal. Mm. Talagang mandidiri ka. Pumunta ako doon, bagyo-bagyo pa dahil inutusan nga ako ni Brother Ed na pumunta doon. Mm. Talagang pumunta ako. So, nung nagpunta ako doon, yun nga, nagpakape. Tapos na yung usapan namin, nagpakape Opo. na. Sige po. Habang nagkakape sila, nag-uusap-usap sila. Naku, meron pala tayo kailangan na sa ating abuloy. Tiga 1,000 sila. Same lang din noon. Narinig ko doon sa may central, sa may sinasabi ko sa iyo, sa central. Opo. Oh, yun Caloocan. naman. Oh, 3 buwan na o 2 buwan na silang hindi nakakapagbayad doon sa building, sabi ni Brother Ram sa akin. Oh, meron daw silang tina-target na 1,000 per Sabi ko, ano? Sabi ko, parehas lang doon sa panapaan na ganyan kalaki. Tapos ang mga brothers and sisters natin ay mahihirap lang. Saan kukuha ng yan? Tapos, kwento naman si Brother Adonis ng Caloocan. Oo nga, nahirapan ako kasi tricycle lang ako eh. Sabi niya ganun. Tapos, na-reply naman pala rito sa panapaan. Narinig ko rin yan. Talaga narinig Opo. ko yan ha. Kasi ako confirm ako. Sister. Narinig ko yan. Alam mo. Opo. Mm, Sir, makapagsalita lang po. Hindi mm, lang po dyan sa Pilipinas nangyayari yan. Hindi lang po sa Caloocan, hindi lang po sa mm, Cavite, sa buong mundo, sa buong iglesia. Every chapter in every corner of the world, meron pong ganyan. Katunayan nga po, kaya nga po nila ako kina-character assassinate because they were alarmed and triggered already dahil yung pong abuluyan po nila, yung pong monetary contribution, 50% na po ang binaba from the previous na percentage ng tulungan. Kaya po ganon, sister. Ngayon po, sister, ang maipapayo ko lang po sa inyo, mag-focus po kayo sa health po ninyo and yung sa anak po ninyo. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po yung buhay po natin. Actually, po, nag-join na kami sa Iglesia ni Cristo. opo.
Opo. Mas naging Kung, malinis pa, naging maayos pa kami. opo. Kung saan po natin matatagpuan si Kristo, kung saan po natin Mm. matatagpuan ang Diyos, doon po tayo. Sabi naman po kasi ng Biblia sa Santiago 1:27, ang Mm. dalisay na relihiyon ay ito. The pure and undefiled religion is this. Ano po yon? Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao. Meron po bang reliyon? Totoong reliyon? Yes. The true and undefiled religion is this. Sabi ng Bible. What is that? Charity is the true and undefiled religion. You can never go wrong with charity. And ano po, Sister Marlene, I am praying for your health. Makakaasa po kayo, and kung ano man po ang may tutulong po namin sa abot po ng makakaya po namin, magsabi lang po kayo and we will help you. Salamat po. Ang akin po ay salamat din at hindi na ako natuloy mabautismo niyo. Opo, at Yan saka lang ano, eh. pabayaan nyo na po kung ano po yung mga naging issue nyo po doon, and focus Mm. on your health, and focus on your child, and focus on your heart. Ako Sabi ng naman, Biblia, ingatan mo ang iyong puso sapagkat ang puso ang dinadaluyan ng buhay. Sabi po ng tama po. Ang akin naman, nagpapasalamat ako sa effort ni Brother Ed Madarong. Yan. Iano ko lang siya. shoutout. Tsaka, isi-shoutout ko lang siya. Sobrang pasalamat ko sa kanya. Pero, hindi na kinaya ng power ko yung mga nangyayari dun sa ganon. Dahil, ultimo nga siya, pinakamataas na siya, hindi siya na-respeto, what more pa ang iba. 'Di ba? So, parang nadismayado na ako. So yun, kaya nag-decide na kami. Hindi naman actually kami mag-aano, pero nag-decide na kami na yun naman ay ayon na rin sa aming kagustuhan. At hindi naman kami nakikipaglaban sa anumang relihiyon. Yes. Ang amin lang naman talaga is observer. Kaya Yes. lang dapat pagka, 'di ba, mag-o-observe ka, nag-o-observe ka na nga dapat hindi ka nila bawal kasi sa inyong magtanong bawal kasi sa inyong magreklamo. Opo. Yes po, totoo po yun. Bawal po Oo, yan magtanong, para ang ginagawa po nila, kapatid, ginagawa po nilang robot yung mga members. Hindi ka pwedeng magtanong. Oo. Hindi ka Yun. pwedeng magtanong, hindi ka pwedeng Exactly. gumalaw ng ganito. Tapos Exactly. kailangan kung ano yung gagawin doon, kailangan mong magsayaw-sayaw, magsasayaw. Hindi naman pwede yun. Hindi tayo yung mga normal na tao. Hindi naman tayo mga pang mental hospital. Correct. Exactly. Hindi kaya ako, wala naman kasi, una, hindi na nga ako nag-question kung bakit, yung dati talaga, nag-question ako, bakit patay si ano. Alam mo ba sa inis ko nung nadismaya ako dahil sa ginawa nila yung kay ano. Ito totoo lang tayo Nung nadismaya ako nung ginawa nila yung kay Brother Ed. Sabi kong ganoon. If kayo ng diyan kay Kuya, hindi niyo alam. Yung ano niya, dati niyang girlfriend, Edja Payuki yan. Tapos sabi gano'n sa akin nung naninira ka, hindi po, ba't ako maninira? Totoo naman. May asawa nga yan. Bakit? Eto lang ang katotohanan way back 2012, yung aking pong printing press ay nandiyan sa Quezon Avenue. And near po ang TV. Kapag ka po ako ninanakawan, kasi dyan sa may Quezon Avenue, lagi may hold-upan dyan. Kada gabi akong uwi, naho-hold up yung cellphone ko, lagi ako pumupunta dyan sa ang TV, nandiyan si Daniel Rason. Nagre-radio siya, pinananawagan ko kung sino yung nakakuha ng cellphone ko. Magaling din naman si Daniel. Nahuhuli rin naman niya, nakikita rin naman niya sa Litex, sa ano. Tsaka si Daniel Rason, lagi ko nakakasama yan sa Annabelle's. Kaya kilala ko niyan. Kaya yan si Daniel, hindi rin ako kampante dun sa nangyayari ngayon sa turo niya kasi nagiging commercial. Actually, nagiging commercial. Way back ng panahon ni Eli Soriano, nung nandun sa may UNTV yung film at nandun lahat sila, nagkakaroon ng, yan turo niya na yan. At buhay siya noon, nakita ko kasi siya ng personal Actually, mabait naman si Eli Soriano. Kaya lang talagang palamura siya. Yun ang kanyang palamura talaga siya. Pero mabait siya. Tapos pag nakikita ko siya doon, Ate Marlene, ayan tawag sa akin yan, Ate Marlene, kumain ka na ba? Ganyan.
kakainin niya ako doon sa kanilang ano. Mabait yan, tsaka magaling magturo rin yan. Meron din siyang gift ng pagtuturo. Kasi, ang mga member niya, way back ng panahon niya, umiiyak siya kapag merong nate-terminate o naaalis. At napaka-solemn, talaga napaka-solemn nung kanyang speech noon na. Etong nangyari ngayon, etong kay Daniel Rason, commercial na. Nagkaroon na ng mga Ginawang negosyo. advertising. Oo, meron ng mga Area 52, ano ba yan? Ngayon ko lang narinig yan, ganun. Tapos yung, Ano ba ano pa ba, yan? tapos ano pa ba yan? Yung mga dancer, alam mo yung mga nagsasayaw na yan. Yung panahon ni Eli Soriano, konti lang yan eh, yung mga nagsasayaw-sayaw na yan sa doctrine. Eh ngayon marami na, halos na yata ng member nagsasayaw eh. 'Di ba? Alam mo, hindi naman ganyan yung tamang ano noon malaki na bago ngayon. Hindi naman ewan ko kung nakikipag ano siya doon, nakikipagsabayan siya doon sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia kasi ni Cristo, hindi na natin mahabol yan. Kahit anong gawin natin diyan, matatag na yan. At saka with all fairness naman sa Iglesia ni Cristo, mas maganda yung ano nila, yung pamumuno nila. Oo. Compare sa Iglesia ni Daniel Rason. Kasi organized sila, they are organized. Pero ako, wala akong masasabi dyan kasi hindi naman ako galing dyan sa Iglesia ni Cristo. At least with respect lang naman tayo, ganun na lang. Respeto lang naman. Isa pa ito alam mo ba yung nangyari sa akin? Ito ipipes ko rin yung, hindi ko alam kung pamangkin to ni Arlene, ni Lenlen Rason, yung nandun, yung nagbigay sa akin ng ticket na e-entrance doon sa convention, hindi nga ako umatin yung ticket doon para umatin ng Saturday, Hindi ako umatin kasi natatapos pala yun, 12:30 na ng gabi, at yung meron akong nakita doon, yun nga, ano ko nga si Brother Pops. Si Brother Pops kasi, isang bantay doon. Kumbaga, alam mo ba to kanya yun, pagka merong mga ano doon, isa siyang pulis, pero to kanya yun, yung pagbabantay doon. Alam mo ba, sabi niya sa akin, hindi tatapusin yung church service na yan kundi ubos yung paninda ng mga kapatid. Hello, paano mauubos yung paninda ng mga kapatid? Doon lang sa tinda ni Kuya meron doon peso si Daniel Rason di ba? Doon sa mga nagbubut doon. Ang laki-laki ng kanyang tindahan doon. Sister, hindi tinda po ng pamilya po nila yon, wala pong member doon, ordinary member or non-family member po nila ang merong pwesto po doon. Pwesto po yun ng kapatid niya, pwesto ng nanay niya, at saka pwesto niya. Mga paninda po nila. Family business. It's a pure family business. Kaya tignan mo, yung mga kapatid doon na kailangan maubos daw yun, sabi ni Brother Pops, bago sila bakawi. Naku, hindi na ako atin dyan, sabi ko gano'n. Hindi na ako pupunta dyan. Okay na ka ako. Yun nga, talaga din naman ako umaten. And then meron pa akong, isa pa akong napuna. Sabi ni Brother Pops, sabi niya, hindi, eto, yung palang nag-alaga sa tatay ko na taga-lokal ng Taguig, kasi minsan naki-church ako doon taga-lokal ng Taguig siya. Ni-invite niya rin ako, naki-church ako ng Wednesday doon. Sinabi niya sa akin, after mo mabautismo, maganda ka na ng 1,000 sa pulsa mo. Bakit ka ako? Kasi yan ang sharing. Lalo na may trabaho ka, 1,000 ang kukunin sa'yo. Ha? Bakit may kota? Sabi kong ganun. Hindi ba pwedeng 20 pesos na lang? Sabi niya, hindi. Ano kanila ng kota, lalo na kung may trabaho ka. Kasi ako may trabaho ko sa call center Inanuan nila ako ng kota, 1,000. Di pagkakada church ko, 1,000 ako ng 1,000, di magkano na yun. Kung 2 times a week, time is 4, 8 times, di ba? 8,000. Ay, naku, di na, sabi ko. Doon din ako yun pala totoo yun. Hanggang ngayon nga, nandun yung nag-alaga sa tatay ko, ganun ang ginagawa niya. Sabi ko, magbago ka na ng religion. Maliit pa nga po yung sinasabi nyo Meron akong kilala mga kapatid. Ang abuloy, kung mag-abuloy yun, 50,000, 100,000, milyon. What about yung di ba sinabi nila what about yung sinabi nila na ikaw ay meron kang tulungan mo yung mga kapatid na wala, lalo na yung mga nasunugan. Tapos
kukuha sa'yo ng pera, bibigay mo dun sa mga kapatid na, actually, nangyari yan sa akin, di pa ako nababautismohan eh. Talagang sa totoo lang kung iisa-isahin ko dito yung pangalan, hindi ko na pwedeng masingil. Nangyari yan sa akin, hindi pa ako nababautismohan. May tutulungan daw na ganito, may tutulungan daw na ganyan, pero wag ka, ang nakalagay doon sa inyong church ay bawal mag-abuloy o Hindi pa ka mananandinasyon ng mga pananampalataya. di ba? Pero nagre-request na sila sa akin na tumulong ka rito sa ganito, sa ganyan. Eh bakit may pera ka eh? Bakit may pera ka eh? Bakit sa akin mo hingin yung tulong eh? Ako yung binabautismohan. Nangyari yun sa Opo, akin. tama. And then ito pa, nagtataka rin ako sa kanila, bakit sa inyo dinadala yung abuloy ng tao? Eh wala naman kayong church. Yan ay mga rental nyo lang. Mga inuupahan nyo lang na lugar. Wala kayong church, wala kayong lote. Kung ultimo yung Katoliko nga nakakapag-provide ng isang simbahan na may lote, tsaka merong simbahan, di ba? Bakit kayo wala? Puro kayo rental. Parang ang Eh Iglesia ni Cristo, nakakapag-provide po sila ng mga churches Oo, nila. bakit kayo puro rental? Ibig sabihin, umiiwas kayo sa tax. Isa na pupunta yung abuloy ng tao, kawawa naman yung isang individual, wala siyang church. Eh, paano kung halimbawa, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng malaking lindol, saan tatakbo yan? Sa paupahan? Tatanggapin ba siya ng may-ari ng paupahan, yung lahat ng mga member ng isang, Actually, ganito po ang ano po nila. Oo. Tingnan niyo po, ka-ipokrito ang mga pare, sabi nila. Tingnan mo, ang laki-laki ng mga simbahan nila, yung mga kulubing na mamalimos sa labas sa simbahan, hindi man lang nila makukup sa malalaking simbahan. Ganyan din po ang ginagawa nila eh. Ang masama, mas worse pa po ang MCGI ni Daniel Rason. Bakit? Hindi na nga po nila kinukup, minamaltrato. Katunayan dyan, ako po, I am a witness. I am a living witness and a living testimony na minaltrato po ako. Wow. Ginamit po yung salita ng Diyos to brainwash people. And I am brainwashed, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Resy Reyes dun sa audio na pinarinig ko po kanina, na bakit ka tumagal? Eh yun nga eh, kaya nga ako tumagal kasi there's no way out. Pagka napasok ka dyan sa iglesia ng demonyo ni Daniel Rason na yan, there's no way out. Katunayan, ayan na, ang nagdudumilak na katunayan ngayon, pasasamain ka. They will character assassinate you para masira ang credibility mo. Kaya lang maraming nagme-message sa akin. Hindi namin naniniwala kami sa iyo at hindi na nila kami mapapaniwala because your credibility speaks for you. Sabi ng mga kapatid na nakakilala sa akin. Okay, ito meron lang tayong last message. Ito papaalala ko lang Itong live video na to ay ito ay content ng sarili ko na ayon sa akin, naranasan. At wala tayo ritong dalawa na magiging kaso ng libelo. Ito po ay sarili naming content. Ibig sabihin, no copyright. So, wala kaming dapat ipag-alala. Yun po yun. Opo. Yun Kasi actually, sabi ni... I am worried about you kasi you are working in the industry. Oo. In the media industry. Sabi ko, no copyright. Sarili natin to. Sarili natin to content. Kaya nakalagay na no copyright. Kasi once na sinabi nila, eto naninira to dahil sa iglesia, ay sa religion nila. No, ako yung mismong naka-experience. Testigo ko, ako yung mismong victim. Yes. Di ba? Ako yung nagrereklamo, ako yung complainant. So, anong dapat ko i-deny, di ba? Nag-i-speak lang naman ako ng realidad na baka mamaya, baka sabihin may makakasira doon sa mga pag-i-invite nila ng kanilang mga religion, yung mga tao na invite sa kanila, masira. Labas na ako doon. Ang ini-expect ko rito, yung sarili ko. Yung sarili ko. Kaya ako binroadcast yung nararamdaman ko kasi
nakaka ano na, baka naman magising sila na, ito pala, hindi pa ito na bautismo, Sunday to, may magiging lesson to learn na sa amin to, ganyan. Sana nga. Hindi, kung ang problema nila sa sarili nila, wala silang pakialamanan, gagawin nilang tanga yung mga tao, wala mangyayari.